Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig. Thanks God, it's Friday, Fred Cortez. Salamat po king katang Ginong Diyos, king kayang biyaya at pagpapala, abinya kay katamong Pilipino at karingagan ng lelangana. Ngayon po, Okay. aldoyo pang Biyernes, June 11, bukas Kamed, June 12, Independence Day of the Philippines. Independence Day. Yes, Nanamburi na sa biyangking kapampangan ito. aldo na ning kay katamong kalayan. Kapilang tapawari, meging malaya. Malamba na. Bunga ng alte. Bilangguta keng kasakitan. Bilangguta keng corruption. Bilangguta pa keng COVID. Pikunan ng alte. Good morning po, Central Luzon. Good morning Payapa po. Karingagan ng makinandam, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay tim tipadam nga tao kasi tibagim. Luguraming kalupang mong taon timo kay kayana. Naimbag ti aldaw kakabsat na kayo. Maayong buntag sa inyong atanan, mga kapatid nating Bisaya, mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum, malaikum salam. Keep halik, alhamdulillah. Apo po ka rin kaya katamong Thailander. Sawadikap. Kaya naman pong katamong kapatid Kabampangan. Maya pa oras po kaya kungan. Pengari ko't kapatid. Sisiklod ko po kaya kayo. Uling malapit na mo po yung Pasko. Dahil bunga na kaning alte. Karayo na pang karayo. O pamalagwanan me. Basta mo, pinyakalda ka batal ding talaga si Sikloran mo. Happy Independence Day po kaya katamong Presidente. Happy Independence Rodrigo Day po. Roa Kaya katamong magtinda kayong Pampang Duterte. Public Market. San Nicolas Market. Gawin ng tama. Arinandang Market. Good morning. Gawin ng tama. Kapitan Tony Mamak. Kagawad Reyes. Kagawad Makoy. Kagawad Jackson. Ang poring ng kagawad. At talapagobrana ning Barangay Balibago. Happy Okay. Father's Day po. Ken Domingo. Happy Father's Day. Kaya Alang katampi alang nga rin kayong lalaki. Independence Day, dapat malaya na lang rin kaya katamong manyali. Kare mapamiray ito timbangan. Ala na. Ni karetang Wala na. kakalibrate kung ngayon retang digital Digital na rin. Wow. Ati kasi Masanting naman yan. public at timbangan eh. Siguro wala na talagang masyadong mamirate. Wala na. Maya payabak po, karen kaya katamong magtindaken, lalong-lalo na siyempre, kaya katamong Reyna naning Pampang Public Market Vendor Association. Yes. Dito, Fred Cortez. Madam. Madam Tess Akal- Manyakop Banana and Ay, Madam tsaka ganyan. Madam Nakalimutan mo Oy, dancing queen. Remy Canlas, Dancing Okay. Queen of the Philippines. Ay, pamaya pa, bukpuke kayo. Karen ganagan ng section. Karen Pampang Public Market. Vegetable Pero section, pala mo kayo ni San Fernando Fred meat Cortez. section. Problema la rin ng magtinde. Bakit? Huli na ning demolish din na yata ang ining kasalukuy na palengke. Ay lapit, ilipat di yata. Ilipat din. Wow. Pinapopropose sa bayong palengke. Siguro mas mag-improve ya. Yapin. Mas lumuwalas ya. Mm-mm. Tabalo na Pero problemado le. Kaya tangal do, basagay keng dyaryo. Oh, Problemado le. Itang babantendo rin pesturang, gyambengi, roburing mademolis. kailangan din niyang Alata ng update nung nanong milyar ken. kailangan din niyang apurba ordinansa kay City Council na ning San Fernando. Karen pong kaya katamong kabalen, isipan yung medyo magarabyado kayo. Pauli na nitang kakulangan na preparasyon. Yapin. Dareng dapat mag-prepare ketang kaya kayong maging sitwasyon. Ay kayo po, video ila, tinako mo cellphone. Video ila po, tangkay padalayo la keng Balibago hotline. Bantala Yes. pisabiyang kini. O Kung kaya, sa tala pansin, detan dapat tao sa pansin. opo. Kung halimbawang magkulong la karelang preparasyon, ay pawagata karela. Kaya mas santing boss. Kaya mas santing mayor. Yes. Dapat bayo yung gawan ng makanyan. Yes. Dapat sana denan nyo lang pagkakataon, continuous mo itang karelang pamagtinda. Yan. Huling ating COVID, masakiting biya, masakiting kapanintunan, dapat milalako kapanintunan din kaya tangal doldo pa nakitanda. Lakwas na rin yung kargador. Kargador ken. Mga largo, aldoldo. Rental pagtinda. Yes. Ding mamuhunan. So, dakal na po rin may apekto ang kailangan. Gusto ko tintang gagawa na nanuya man itang improvement. Tamo sasabihan mature itang plano Ang panukala na ning meto nga gobyernong panlokal. Yapin. Ganang plano da rin, siguradong masanting kayong improvement. Malyarin dago yung palengke, lumuwala sila rin pwesto, luminis. Well, masalese po ita. Ita mo,
potang bayo Gawan. potang planuan ye pa mo yan, pakiplano yun ha. Nung nano itang maging reperkasyon, Correct. karening magtinda. Pota naman, gawa niya yan. Pepawagayo na, demolisyon ang pwesto. Ala na ko man pansamantalang binye lugar para karelang relocation, para continue siya itang pamagtindara. Correct. Itang bala mo ba, leko yun niya kabud, timongala, na-inchindian nung nano itang maging bilira, pumasanting ita. Pero ako, I understand, sigradong atin Sigradong ating relocation. Panyulong, Mangyari progreso. naman relocate din. Wow. Nang move in pota, suitable ka rin manyali. May siyado yung Mario. Nung mag-tricycle na pota, mga doble-doble pa sa ira rin manyali, mamalengki. So, malyaring ita yung kukontranda. Lata pa kasi dindam ka rin boses da rin yung magtinda Kailangan po kayo la, ipabalo yun. Magyang i-post yun mo kong Facebook. O kaya, at yun po kayo ni Fred Cortez sa mapanggulo. Kaya po, i-type ya mo itang Balibago Hotline. Akit yun na itang programa may Action Balibago. Action Balibago, gawin ng tama. Akit yun na kikini. Kaya ba, i-send jo po kayo kami. Retang kakakuha yung video nung makanano itang gagawan ng disposisyon na isipan yung madidiskaril kayo. Masanting para kayo. Bata mo nga pisabihan at pabaluta mo. Okay. Kaya katama nung kulan. Itamo po, wala tamang intensyon na makigera o nung makanano kayong gobyerno. Yung intensyon tamo po, kapayapaan. Pabaluta mo karela. Nung ikayo, ko masyadong pakirandaman, po tayo kaya nga doang Fred Cortez sa makulit, pakirandaman na kami. Ulit pangulitan mila. O kaya po, maus... milatok na nga pangulitan din. Opo, kaya po, maus kayo po, President Digong, 8888. Apat siya pong 8. Entertain ako po ng Malacanang. President Digong, 8888. May ka-experience na kami. Keraklan. Pagi pa ng dalawa. Keraklan. Answer ang dalawa. Fred Cortez. Makarandam ka na ako. Kay bisa ka, mouse ka. 88 tama na mo. Keraklan. Sa mouse lakin, ingausan mo nga na pwedeng may kwalta nga na. Cannot be rich. Sana. Totoo yan. Mamiyata ang hotline. Putang kayo. Naman effective. Naman sustainable para ka rin taong bisa sanang magpayabot ka rin karelang grievances. Wala yung kwenta itong hotline. At pagkang Secretary Andanar, ng communication, doon pagipot ng comment. Akakit ko kayong television. PCO office siguro. Pero itang aman namang hotline, magsumbong na hotline na. Kaya ka lang po ang mouse ka. Yung tao nga sa mo kapilan man pwedeng may kwalta nga. Bunga ng alte. Nakakita mo kasi At kareng aliwang network, dakal na sumbong Kareng radio station, TV station, cannot be reached lang talaga. Nakasakit, lalo na, ngayon yung panahon na yun Balo mo na. May nga paldak lang po, may nga sikat din ng elitista. Rentata lang kayong telecommunication. Kareng mga kay business kayong telecommunication. Ganting telecommunication? Tabalo po, tagaganti lang bubulat Maleta mo. Bigla yung mga kanyang-kanya ni signal. May nga dagdagan na dapat sana, miragdagan la. May santing communication. Mas masanting itang business enterprise na nito. Kasi may kompetisyon kitang presyo At pasamasa na serbisyo. Manengali May nga loko-loko pa yung signal ngayon ni ataking kaya, kareng radio station po, tamakarandam ko. Nakasakit yung kumang kaya. Kasakit ko na dito ang frequency, uli na nitang king signal talagang makaloko. Betong po, partner, magkaya ko. Mag-internet ko, mag-Facebook ko. Mag-load kang dinalan. Putang kaya mo retang promo na ng smart. Sana makarandam yung smart. Sana nakikinig kayo sa smart. Ang smart po, smart communication. Mag-load ako ng 100. Pagkatapos titignan mo yung mga promo. 1 GB, within 1 week. 1 week. Okay yan 1 GB within 1 week, 99 pesos sana. Okay ke. Subscribe. Kay ba't? Timid ke subscribe. Takay text na pa. Tinaka nga ng 1 GB enjoy within a week. Ketang 99 pesos. Parming mo May pikbunga na ningal te. Alak pa man na 2 oras. Alakang internet connection Ala ne. Wala ne. Yabi ni nga manwandang day broad light highway robbery yan. Mapapanako lang
ginoo ko, sitsad ka pa na ako. Nang minsan, mag-load ka, 60 pesos. Regular. Para kayong call and text mo. Kaya ka man mamaos. Text mo. Kasi may kapag-text ka nga 2 beses. Ha? Watang kay, tutuki, mouse ka. Sorry, Ana. Your load is not enough. Samantalang, to make this call, Ana. samantalang peso siya yung text. Tabalo. Tabalo ita. Alumpulong text. Nining manimbestiga ka nita. Ing NTC. Kareng million sa subscriber o user. Kareng serbisyo da rin telecommunication na rin. Makanano rang investigasyon. Ketang aldo. Ketang mga labas-labas. Inimbestigada kay Senado yan. Lalo na ining tatang Johnny Ponce Enrile. Gusto ko, happy ka. Ano pa inimbestigar ang telco sa riyan? O nung nanoy tang reklamong sinumbong da, lekora na, tauli, imbalo ko. Itang alanang dapat expiration kareng load. Diba, mig-load ka nga na. Good for 1 month na. Good for 2 months na. Good for makanya na. Alano reta, dapat. Dapat alanang expiration. Sumig-load ka. Gamitan mo yung kekang load, ayon kekang pamagkonsumo. Let's say ba, minawas ka. 2 minutes, 3 minutes. Per minutes magkano? Single day kita load mo. Pero itang denandeng expiration, balo ko, bawal na. Gewaran ng batas yan. Wala ng expiration. Pero yung alaya man expiration, pero pikbunga na ningalte. Sobra ka pa nakawan naman ng gagawan da karelo. Di kaya ka pa may karanas mo kanya? May load ko 65. May katadwa ko may naus. May katadwa ka may naus. Kaya ba niya mouse pangalo? Mag-load ka pa. Lang naman. Mag-load ka pa, bayo ka mouse, sana? Puta ka lang naman. Mag-load ka 65. 68 ay talaman pesos kaya tayo magtindo. Kitang magtindo. Wata mag-load ka 60. Minaus na ka man na 2 beses. Cha 30 minutes. Baliwan awa. Talagang mag-isa niya italo. Ali naman siguro. Ali. Iya makanita. Aliya. Makanano. Hello. Kumusta ka, Ken? Nano gagawin mo, Ken? Kita 60. Bilang beses? Masali siya kabili. May katotwa. Kasi kaya yung dyan itabang mag-call ka. Itabang 10 seconds. Malya kasing call kayong text Manina ka makirandam ka pa kaysa sabihan mo. Batang alinawan. Sige. Kantambing kasi. Sige. Itabang 10 seconds. Ayawos. Minawas ka, limba, 10 seconds. Kumusta kayo yan? Okay kayo? Good, very good. Deko lulwal. Pota, mga yawa ko kayo sakit. Sige, bye-bye. Love you. 10 seconds. 10 seconds ita. Itang mouse ka nga 20 minutes. Itang makipaglabing-labing ka. Siyempre, itong labing-labing yan, lalambay ang baga. 20 minutes. Pareho ya ba yung kaya? Pareho ya ba itang kung subuketan? 10 seconds mas sa 20 maliit ang minutes. makabang kay. Makanano mo nga sigurado ito. Nano yung basihan mo? Ito siya. Nano yung basihan mo? May kakarilo. Ha? Sung 10 seconds. 10 seconds Makanano mo. mo yung basihan mo? Doon may perilo mo Aliwa, itang rules o itang guidelines na ning call. Makanano ya? Itabang mag-call ka per minutes, magkano ya? 60 centavos o 2 pesos, 5 pesos, 8 pesos. Kubalo ka rin communication na rin. Tabalo ko rin lang. May balo, pero dapat pamalino rin ka rin subscriber ito, ka rin user. Kasi gawan din burid ang gawan I-deduct na ka. Nung bisa lang kumang 8 pesos kita load mo, ala ka rin kung nga karapat. Yapin ito yung nga manuandang day broad light robbery. Tuto ita. Tuto. Tsaka kabudyan ako ausan. Hindi na ako mampayaos. Ausan da ka? Ausan da ako. Hindi na manaos. Yung communication. Ano sasabihan da? Yung kaya na. Yung kalo pa na ning kaya na. Yung NTC na. Magsadya kayo na. At yung daratang bagyo makanyan. Mimingat kayo Retang kaila reta. Retang mamalita pawaga. Paunawa. Kapabalwan. Para maging kaya. Retang text la reta. Maganyan. Manawas text la. Nang ma-charge ka rin yata kayo. Alila. Kaila reta. Libre la. Karen promo. Istong dire ng dakang promo. Kailangan linawan me. Nung naka-bisa nga na. Makiba ka mo Stop. Era nakapadalang promo. Reta yung dyan tanong reta. Pero yung tayo dyan, mag-load ka tang, let's say, halimbawa, anyaya ko ngayon mag-load ko, itang pabulan. Halimbawa, mag-load ko ngayon, nanong petsa ngayon June 11. June 11. Kailangan, mayari itang load kong 350. July 11.
July 11. Oo. Ita, si graduate ita. Call and text ita, magpakasawa ka. Anli call anli text. Ketang 350 nga ita. Kasta mo yaman mag-isa nita nung talagang regular load mo. Ako na ako mapanaos eh. Ala na ako mandakala chiching kalupa mo eh. Mali ka mapanaos ka eh. Oh. O siyempre, dakal katakaluguran. Wata ikaw, sanda ka. Honey, Alfredo, honey, how are you? Ala na yan, good Wata boy. wala mo, smart Ala ito. na yan, good Wala boy na? na ako, good boy. Hindi mama si Lorna. Ala. Handa na may Fred Cortez, yung kaya katang battle cry. Oh. Never say a lie. Ba, wala akong kekang basketball slogan. Never say die. Aliya, ika yung makanyan kasi dakal na rin kaya. Pwedeng mate, ulit dakal eh. Ano nga tatandaan ko? Basta Gawin tika ang na ako. tama, Kapitan Mama. Ano ka na ako? Gawin ang tama, Sara Duterte. Alang maglaram. Pwede ka makiabe ka dita. Ha? Kitang samahan ng mga hindi nagsisinungaling. Samahan ng mga di sinungaling. Yan. Makiabe ka. Eka pwede, eka qualified. Qualified ko ba? Panay kang maglaram. Ako sabi ko totoo. Ikit na ka kanunapon. Bandang alas 3. Porak. Kitang makatalakad ka kitang padala. Bantaya ka rin ng balian ng kaya. Alay, kay mambalo yan. Kaya ka rin yung balian. Rabalo ka. Alay, mamiro ka mo. Banda na yapo susing. Mamiro ka mo. Alay ka banda na yapo susing. Yan, Hindi na masiping bali. Pero patalungob ka, muna namin dasan na nitangaman mo kung pupuntalan mo. Bayin ka rin yapo susing. Balo yapo susing. Ala. Dapat ang Greg. Magubiyata ang Greg sa akin. Banda ka rin. Ka mamiro, da ka lamagirandam. Sinabi ko na kaya ka. Pag sabi na din Thunders, iyabang Fred naman. Sinabi ko para na sa kaya ka, pora ka, partner. din Thunders makarina naman. Ako biyasa maglaram. Manyabi kong totoo. Kasi misa na ako eh. Kaya pa nga demanda ta kayong marakala demandang may nga dismiss naman. Potang magtas ng gamat ha. Ipatong din metong mong gamat kayong kitang Biblia. Ikaw ay I will tell the magsasabi truth ng katotohanan and nothing at but bawang the truth. katotohanan lamang. Ha? Ka manyabin totoo. Niya, ako minsan ako kayong pamanyabin totoo. Ganyan din naman, kitang pamaglingad ako kayong pamaglaram. Malyarda kang ilaban nung ating paligsahan. Tututuko mo. Alo pa nang naging bayaning Pilipino. Uling bukas, Independence Day. Chief Justice Jose Abad Santos. Ara kayo. Ano sinabi ra? Alam nga mo nga ning kayang suklab kaging bandera na ning apon. Era ka paten. Kaya na nitang apuno at yuata. Lolo, suklab na ka. Sinuklab. Sinabi na. It's a rare opportunity to die for one's country. Loko. Petere. Huling tapat sa bansang Pilipinas. Kalupa ng Dr. Jose Rizal. It's a rare opportunity to die for one's country. Ano pa niya ba? English ka po. Mga nito. Tagalugan. Anong Tagalog? Bibihira ang pagkakataon. Yes. Na makagawa ka ng mabuti sa iyong bayan. Yes. Mamatamisin kong mamatay. Yes. Kaysa makipag-ugnayan. Yan. Sa mga sakang. Yan. Ganyan din ang sinabi ni Dr. Jose Rizal at saka ni Andres Bonifacio ng KKK. Katipunan. Ano yan? Ang nagtayo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio. Sinasabi ko yan kami dahil bukas Independence Day. Marami tayong mga bayani, yung mga Katipunero, Melchor Aquino, Tandang Sora, si Ra Soliman, Ra Lacandola, yan. Pero sa lahat ng mga Pilipino, ikaw ang mahirap na magkaroon ng kalayaan. Bakit? Ano karakal kasi, pigbukan naman. Ano kami kakalayan? Happy Independence Day. Mamili ko pong bandera, karangya kayong business center establishment. Balo, kay katapang kay pisabyante, tsaka pakiramdaman mo sa sabyan ko kasi buri mo may kapagsalita kay ka na ka na. Independence Day pinili. Yan nga ano ako. Balo mo yung istorya ng Wanluna. Balo mo yan. Sige, istorya mo eh. Pero yan, mag-umpisa ko pa mo kang kay. Amo mag-umpisa nung kanino. Isasabihan ko po kay ni katapa, partikular, kang Wanluna. Na nung meging kamasalaysayan na ng istorya ng Wanluna, metong yang general, magiting, matapang, kinontra, karen traidor, tuturing dambayan ingin. Yung istorya na. Uling pisa 17 yung istorya ng Pilipinas. Partner,
Ha? Ali, Aliwa pa mo, may darayo, magisapso yung pisabyanta. Kaya hindi ka tapakang wanluna, bayo lareta nga man nun mo. Bayo ti pisabihan ni Waluno, Aliwa! pisabihan ti paika. Buklat Ferdinand na Magellan. Ali, pabore may madyalan. March 16, Metong 1521. lang punyetang may karokeng bansa tamo rin, deng Kastila nga rin. Oh, Bilagyo yung kaya katamong bansa, linagyo rin kaya karelang hari. Ano ka Oh, rin yung kalayan King tamo? Philip II. Ano ka rin yung kalayan of tamo? Spain. Dapat sana, itang disnanda. Nano yung disnanda kanita? Maharlika. Wow. Yung Pilipinas, iyapin ng maharlika. Iyapin nilagyo na ng kaya katamong bansa. Maharlikan si tamo, maharlikan sa O tamo. kaya, perlas ng silangan. Tamo pwedeng maging malaya. Ang gatin lagyo na ng kaya katamong bansa, may kwaya mo, kaya lagyo na ng metong ayari kay Espanya. King Philip II of Spain. Ita, magpawagaya kay katamong Pilipino, Oh. ay ita mo, talagang sekupan da katamo, may gingalila ra katamo, rin Kastila. Talaga naman, more than No ka rin 500 yung kaya years. katamong kalayan kanita. Hala tamong kalayan Oh. hanggat miyayalilan, nilagyo na ning lagyo tangi kay katamong bansa. Ibalik tayo itang original, maharlikan. O tinabi mag-propose ka rin, Senador, hindi man may approve. dapat. Hindi man may mo. approve. Dapat mo, uling, Oh. hanggat ating bansang makatatak, ha? Mm. King kaya katamong bansa, itan lagyong Felipe, King Felipe of Spain. O bala mo larawan tapak keng, bala mo mga underdog tamo keng meto nga bansa. Alatang kalayan. Aten, magsalita kayo, ikaw yung mga galing. Sige, mag-comment kayo, ikaw yung mga galing. Oh. Pero, itang paano kala, balo mo, may wala yung kung kalmang may nagumpitang pakipaglaban da, ining meto nga meging matinong senador na ning bansa. Wow. Senador Ilardi. Mhm. Eddie Ilardi. Maubiyay Pilar din O eh. yan yung propose na ating grupo talaga, kaya katambansang makapilipino talaga, at istong megtagumpita, ganap ta na nga sabi tamong malaya. Mm. Muna, yung presidente tamong ngayon, President Digong, kaluklok na, sinabi na, kailangan na, kami ngayon ating kayong independence policy. Yes. Very good. Ako sinuportan kaya ka rin. Wow. Very, very good. Very good, President Kalambat Duterte. taneng kakaluguran ng Amerika tuturing. Ha? Mhm. Tapat, tapang kaluguran. Ing Amerika kaya, may gintapat ya kaya katama. Sige, magigiba kayo. Sumagot Mouse kayo. mouse Kayong kayo. mga magagaling na senador. 0939-166-9833. Kailan ba naging tapat na kaibigan ang Amerika? Ito lang huling statement ni Johnny Ponce. Bakit ka asa sa Amerika? Do you think kung halimbawa girahin tayo ng China, tutulungan tayo ng Amerika? I don't think so. Maaari. Kasi I don't member, think so. member tayo Ano, si maaari? United Nations Organization eh. Huwag kang Allied, magsasalitang mga hindi ka allied sigurado, dyan. Red Cortez. Oh, Kailangan we are a magsalita ka. member of the United Nations Organization. Kailangan magsalita ka. Hap-hap. May magsasalita ka. Tutulungan tayo. Tinulungan ba tayo ng Amerika? Sa mga karanasan natin, sa dami ng mga naging problema ng bansa. Halimbawa, sa pagpapalakas sa ating militar o sa ating Armed Forces of the Philippines. Anong ibinigay niya? Yung mga aeroplanong C-5, C-150 ba yun? O yung mga Huey chopper na galing sa gera sa Vietnam? Gamit na. Kung hindi umubos si Digong, hindi na-modernize Yes. ang armed forces natin. Oy, Kahit pa hindi pa modern fully na modernized, pero at least, maipagmamalaki na natin ngayon ang ating sandataan lakas, ang kanilang kagamitan. Meron tayong mga bagong barko. Bagong barko. Mga eroplano. Mga tangki, aeroplano. Tangke, lahat. Oh. So, ibig sabihin, Oh. nagamit sa wasto ang pera sa kaban ng ating bayan. Yan. Unlike sa mga nakalipas na mga presidente, Ano bigpungan nangyari? ako ng Altea. Papatasyon na naman Ah. ang presyo ni Mantasio. Oh. Independence Day bukas. Huwag kang asa huwag kang asa sa iba, Fred Cortez. Oh. Manapa, umasa ka sa kakayahan ng iyong sarili. Magpakatatag ka, magpakalakas ka. Alisin ang graft and corruption. Tama. Gamitin sa tamang paggagamit ang ating pera ng gobyerno. Tiyak, magiging malakas tayo. Magiging matatag na bansa. Kung hindi nga lang nagkasakit si Apong Mako, si Ferdinand Marcos during that time, tayong superpower sa buong Southeast Asia. Yung China na yan, gagawa na yung basta-basta na lang structure o kaya yung magpapadala ng maraming barko. During the time of Marcos, yung mga nakakatandang mga kababayan natin, kahit mga politician na nakakaalam dyan, silang magsasabi, during the time ni President Marcos,
gumawa ng mga struktura ang China dyan sa Scarborough. Pinasasabugan ng Philippine Navy yan. Pinasasabugan ng mga struktura. Ano, makapoporma ba ang China? During that time, hindi pa ganyan kalakas ang China. Tayo ang malakas, ang Pilipinas. Sa kasaysayan ng ating bansa, naging superpower tayo dito sa Southeast Asia. Kung hindi lang nagkasakit si Marcos, nanatili pang presidente at buhay pa ngayon, abay, nagamit na yung wealth of humanity. Hindi tayo maghihirap. Kaya nga sinabi ni President FBR, the Tiger of Malaysia. Ano? The Tiger of Asia and Malaysia. Sinong may sabi? The Philippines. President FBR. Trader din yan. Bumaning alting yan. Kung kaalungkatin natin yung mga record ng taong yan, ay naku po. Nakipagsabuatan dito sa mga anti-Marcos. Di ba? Hindi ako natutuwa sa taong yan. Kung hindi na po si Presidente Digong, hindi lumabas yung mga katotohanan. Di ba? Anong katotohanan na sinasabi ko natin? Yung palang essential na gamit natin o pangangailangan ng mga Pilipino. Tubig at kuryente. Yan. Abay, pikbunga ng alte. Ang may hawak pala yung mga elitista. Isipin mo yung tubig. Wag na yung kuryente. Invento ng tao yan. Tubig. Nilalang tayo ng Diyos. Kasama na yung tubig na yan. Kasama na alamanan. Kasama na yung mga pagkain na yan. Hayop na yan. Pagkatapos pinababayad sa atin, walang pakundangan na taas ng presyo dyan sa tubig. Totoo. Totoo. Mabuhay President Duterte. Mabuhay Sara Duterte. Dapat magising ang mga Gawin Pilipino ng sa tama. mga katotohanan. Hindi yung napakadali tayong bulahin, dribulin ng mga tusong mga politiko. Lalo na yung mga lumalaban ngayon sa gobyerno. Abay, football player, yung pikbunga na ningalti. May ticket ang pesabugan de ka nung landmine. Argo. Pero hindi pa yun eh. Absalon. Hindi lang yun. Hindi lang yung nasabugan ng landmine. Talagang inamin ng NP na pinatay nila. Nilapitan pa. Tinira ng Armalite sa mukha. Ha? Hindi ka tanggap-tanggap na ano yan, gawahin. Yan ay gawain ng mga terorista. Magaling na atleta yan eh. Kailangan kondenahin ng mga Pilipino yung mga ganyang gawa. At dapat unang kumondena dyan. Yung Makabayan Black. Yes. Yung mismong New People's Army. Yun. Parang ang dating parang nagbubunyi pa sila sa nangyari. Nagsalita na. Ito si Presidente. Nagsalita na si President Digong. Tiyak na mananagot at mabibigyan ng hustisya itong si Absalon, sabi niya. Ang gumawa sa krimen na ito. Dapat lang yon. Dapat maipakita ng liderato ng bansa ngayon yung ganyang mga terroristic hack. Hindi niya palalampasin. Kung kaya nilang gawin yung ganong ginagawa, mas mayroong mas malaking magagawang problema sa mga ganyang kaaway. Kung ganon, Kamed, talagang gusto mo ang demokrasya, maka-Pilipino ka. Mabuhay si Kamed. Mabuhay si Fred Cortez. Mabuhay ang mga Pilipino. Dahil bukas, araw ng ating kalayaan. Mabuhay si Dr. Sersal kahit patay na. Hindi ako totally makademokrasya, Fred Cortez. Alam mo, sa ating mga Pilipino, hindi sa nakita ko, hindi akma yung demokrasya. Nung panahon ni Marcos, idineklara niya yung martial law, abay, na-disiplina yung mga Pilipino. Instead na bloody revolution, abay, green revolution ang nangyari. Hello. Totoo yun, hindi? Totoo. Green revolution. Nagtanim ang mga tao. tayo. Magtanim ng gulay-gulay. At hindi natin masisisi at dapat pang pasalamatan si Presidente Marcos. Bakit? Bakit niya dineklara martial law? Dahil naisalba ang bansa laban sa gustong mangyaring pananakop ng komunista dito sa ating bansa. Yun. Totoo, hindi? Totoo. Yan. Matanda na ito, kasama ko rito. Tsak na alam niya yan. Kaya hindi dapat konsintuhin yung ganyang gawahin, yung mga terroristic hack na yan. Kaya nga dineklarang komunista yung komunista na yan na teroristang grupo. Hindi nagkamali. Tignan mo yung gawa nila ngayon. Di ba gawang terorista yan? Di ba gawang terorista yung panununog sa mga heavy equipment na ginagamit ng mga nasa gobyerno at sa mga pribadong sektor? Pagka humingi ng revolutionary tax, pagka hindi sila pinahunlakan, gagawa ng ganong terroristic hack. Tsaka, dapat hindi magpabayad dyan ng ating armed forces. Dapat
kagad na dedetect yan. Hindi na kailangan pang makapanmerwisyo pa ng mga makakaliwang grupo. Dapat maging alerto lalo ang ating armed forces. At Yung saka, intelligence network dapat palakasin pa. Tulungan at suportahan ng dalawang hanay ng ating legislative body, itong Kongreso at Senado. yes. Dapat suportahan yung NCLAC ba yun? Yung pinangungunan ni General Parlade? Magaling yung taong yun, matalino. O dapat suportahan yun. Yung sinasabing totally, magiging libre ang ating bansa sa terorismo at sa mga subversyon, kailangan ho nating makamit yan at kailangan nating makita yan. Sa paanong paraan, hindi lang ang mamamayan ang sumuporta. Ang Kongreso, ang Senado, ang Hudikatura, dapat full support dyan. Tsaka bakit doon magkakaroon tayo ng sigurong kaginhawahan. Magiging tahimik ang ating bansa. Yes. Maraming mamumuhunan, banyagang mamumuhunan darating dito sa ating bansa. Tiyak na unlad ng ating bansa. Tsaka bakit nakagawa nila yung ilalagay mo yung bomba sa katawan mo, magsusuicide ka, puputok yung isang building, mamamatay yung mga tao, lagyan mo ng bombang katawan mo, yung mga tinatawag nilang suicide bomber. Sus ko naman, hindi ba sila naniniwala sa Diyos? Gagawin mo yun? Papatay ka ng tao? Brad Cortez, yung mga taong mga terorista, suicide bomber ng mga yan at mga komunista, hindi ako naniniwala sila sa Diyos. Yung paniniwala ng marami, hindi lang tayo, na yung UP dati, sa matagal na panahon, pagkatapos na bumagsak ang gobyerno ng dating Pangulong Marcos, nung mapali sila dito, ang UP na yan ay naging breeding ground ng komunismo. Breeding ground ng mga terorista. Isipin mo sa loob mismo ng campus, meron silang mga activities dyan na mga communistic o communism na activities. Pinapakita naman yan nakikita naman ho natin. Lalo na ngayon sa pagpo-post sa Facebook, nakikita ho natin Yung mga nagpapakilalang makabayan, yung mga bayan black na yan, na ayaw aminin, ayaw kondenahin naman ang New People's Army. Ayaw kondenahin ang komunismo. Halatado So ngayong meron na tayong batas, yung tinatawag na anti-terrorism law, kailangan ipahiral yan ng may bong tabang at matalim ng ngipin. Matagal na na-approve yun kami. Hindi yung keme-keme pa. Dahil alam mo, nalalagay sa alanganin ng ating mga kasundaluhan yung ating armed forces Bakit? Dahil sa Kongreso at sa Senado, mayroong mga nangangamoy komunista Meron. Maging maging sympathizer ka lang ng komunista, supporter ng komunista, isa ka ng komunista. Dapat maging masigasig ang gobyerno, maging masigasig ang lahat ng ating armed forces o ang ating sandatang lakas na bumaka, lumaban at tapusin na ng tuluyan yang ganyang mga terorista at mga rebellion para magkaroon ng kapanatagan ang buhay ng mga Pilipino. Hanggat naririyan ng mga kagapampangan, hanggat at tsula rin sagwa na rin, kami payapa. Hanggat at tilo rin sagwan. Ika la kasago. La. Di mo na yata kay Aling Tess Banana. Paminaos. Hanggat mag-greetings ka to. Mga magalang. Ay, magandang niya kanya dyan. Ay, mamaos. Magandang din magtindagin pang-public market. Makatutok na rin. Aldoldo. Maya pa rin ka na akong kabats. King Bats 77. 7677. RCC Evening Department. Kumusta kayo? Parang batchmate. Kay katamong current president. Okay. Mr. Guy Manalili. Yan. King kaya ganyan. Tingkay lakad kanyan. Baka pilan. King kaya siguro. 21. Happy Father's Day po. Magdeklara kang Independence Day mo naman, Fred Cortez. Happy Father's Day, Dr. Anunciacion, Dr. Dison, Dr. Tristan Tulod, Dr. Aquino ng Mabalacat City.
Ang popureng kaya katamong driver. Basta driver, great lover. Happy birthday. Happy Father's Adurutan mo Day po. naman dyan. Halika, Di hanggang makalista nga rin. Di rutan mo na kakilala lang. ko lang. Ha? Father's Day kasi yung Domingo eh. Kakilala mo lang. Oo. Okay. Happy Father's Day Paring po. pilu, sablan. Ako monitorya naman yan. Apoy gay. Yapining Oo. kaya ko yan. True friend. Public Kanya servant. pang high school kami, Tatang Mr. Fred. Ray, Jumong, Gueco. Good Oo. morning po. Balo mo niya high school kami, Mr. Fred. Oo. Kanya masanting ki pamiugne-ugne rin kaklase ko. Oh, May kakalugod kami. siyempre. Lakwas na itong ating exam. Mm. Monthly ang pong periodical exam. Akit mo yung pamikakalugod mi. Mga na ano? Wiking medyo tirador. Oh, At yung kita mo muna. oh. Then tirador nga mo nun. Daretong medyo makaintindi. Oh. Tingking kanya-kanyan linya. Ating magaling keng math. Ating magaling keng physics. Ating magaling keng algebra. Oh. Ating magaling. Ating keng kanya-kanyang kay. Nangaus na kanta. Expertise. Oh. O, potang kay kanta rin hanggang kaklase may kayong gulot. Potang din nanda kaming test paper. Examination. Wala rin ang test paper. Test paper. Di biyanala ni Mestra. Oh. O, biyada reta, Emila diren lagyo. Aba. Ansaran mila. Ang mga Ansaran mila. Potang may kompleto na answer, abita na ng kay gulot. Biyada itong blanco kaya. Nung pilang beses ita, makanyan. Potang datang itang result na ng exam. Oh. Pasado kayo nga. Alam bagsak. matas ko nga. Makanyang kaya pa may At kakalo. the same time, magaran ako manisyon. Ha? Magaran ko Ba, ika nisyon. naman. Dala You're mo studying kay your lesson. Ika naman, dala mo kay written test. Lalo na kita nga manodang, halimbawa, periodical test, itang recitation test. Oo, tatalakad. Talagang mag-recite kami. Ala kang babasa, ala kang pwedeng kodigo ka rin. Well, kaya babagsak yan. Kanyapin, panay kami kay top, ketang during our time, pipir. Pipir, evening department. Doon kami section. Section na yun po, section B. Okay. Ba talagang mga galing lang din. Pili lang din. Laban mo kay gana-gana. Recitation test, written test. Kaya nano pa mang larangan. Number 1 kami. Okay. RCC? RCC, evening department. Evening department. Year? 76-77. 76-77. Congratulations po. Wow, ketang panahon na ito, may garon kong first year high school king St. Michael College, Guagua. Siguro yung edad ko kanita mga 15? Baguan eh. Or 16, maganyan. Anyang mag-second year, mag-martial law, bagsak yung martial law. Hanggang makanyang kupaedad, 15-16, tuki-tuki na ako yung rally kanita. Retang kabatayang makabayan kanita. KM, kabatayang makabayan. Ketang panahon na ito. So, SDK, samaan demokrata yung kabataan. Seli ko na akong mako ni Angeles. Kini may garko RCC kanto. Makanya kumigdatong ken. Yan. Angeles. Bakit Guagua? Kasi may ka-experience ng matsura kanita king Guagua. Kanita, malabong na ako Apro. Sipan meng kadeklaran ni Marcelo, may salita ay General Diaz kanta Guagua. Okay ba na may salita? Ren police, bala mo, tigrila. Sa bunuta na ako ng meto. Hanggang ngayon, kilala kita pulis. Sa bunuta na ako. Ginuyod na ako. Dahil na ako kitang Lele Barbershop. Okay, ba't Pepa pungos ning... Pepa urod na ka? May tagang kaya ning libutad kaya ni. Bala mo rin ang kupyada rin o Diyos. Talagang ikaira ka. Bala mo itang hanggang kaya sarili mo, milalako ka respeto kaya tang gewara. Bukod kaya tang tapik-tapikan da ka. Makanyan kanita yung kaya, bangis. Yalang kaya, yalang kontra-kontrang human rights violation. Kanita. So, miras ko kaya ng Angeles. Kaning karas kaya ng Angeles, pambengi kung may garal. So, masanting naman. Pero ulinging pamagaral kanita ken, bayo ka lang mo, bating tindahan malati kaya ng Arap RCC. Wawatin. Minum kaya pang kaya kanita ka rin. Detang Anyew ram, White Castle. Detang may asawa ka rin, mama ko ita. Watang kaya kanta, lugub na kaya kanta, ganado kang mag-recite. Kayang klase, bayo kaya mag-test. Milala ko itang kaya kang inferiority. Marama rin eh. Itang inferiority mo, milala ko. So, may kaya kong bagya. May enlighten kong bagya kaya ti Angeles. Aliwayang biya ka rin, aliwayang biya kaya. So, yung biya kaya kanta, estudyante. Lalo na pambengi. Kailangan kaya ka. Nangaus na kanina eh.
kailangan working student ka. Yapin. Wag obra kang itangabak. Bengi magkaroon ka. Wow, very good. Ako, Saludo ko rin yung estudyante minsan mga yan. Tikman ko yung maging construction worker. Tikman ko yan. Construction worker. Kaya ba't ang gagawitang mag-graduate kang high school, mag-college, tikman ko yung mag-INT. INT, kayong sales strategy, dakal ko balo. Ay ba? Yung tao, dasnan may negative, balo mo rin pisalimi kanta. Libro. Awa. INT ko nita kayong Groliers Wow, Encyclopedia. encyclopedia ka ba? Libro. Masanting na rin. Wow. Ay, 1,000 na rin eh. Nangitang kaya kaming marketing strategy, magaling niya. Talagang mamili kami kareng eskwela. Encyclopedia Grolier. Encyclopedia Britannica. At na kayo koordinasyon kayong DepEd. Mamili kaming estudyante. Mamili kaming exam kareng estudyante. Watang kaya retang mata sa grade ketang resulta, ilang apili mi, denan mi lang scholarship program. Ba? Bibyenan ng kumpanya. Very good. Supplyan mi lang pareng ganang librong kailangan na. Ureta rin marketing strategy me. Nyamon ta kayong kareng mi destino kay Bulacan kanito. Siguro ting 2 bulan. Ating kayong boarding house kareng kami. Pero mag-sales kami, within naman, 2 million, 3 kailangan, million. masil stock kayo. Isipan metong kayong team, siguro 5-6. Mag-sales kayo, within naman, 2 million, 3 million. Importante lang yung libro rin. Importante lang rin. Naman, itang marketing strategy, masikan nyo. Munta kayong bali. Kutang kayo, dandaman mo lang may pamalabag. Ay, malya po yan. Di ba ito? Pakiramdaman mo ko ba? Latlat ka nga agad. May pamalabag lang mong kaldero, kasirola, batya, remiyasawa, may papatela. Nung may fighting spirit. Mo no, buntalan. Yan nakamalaos. Kasi nakamalaos. No. Kami, malaos kami. Agyan, magigera lang ba? Takatok kami. Uling may patela. Pakakabog-kabog kayong kay. Good morning po. Pasbol. Pangabugan ko lang. Retang panel door. Pangabugan nila, tok-tok kami. Bisa ka tayo, bisa ting lumula magkaya, kakulitan niya eh. Potang bigla niya, itang bigla, kasi muwala. Una yung kabuklaan ng pasbol, lub ko na yung metong kumbitis, na asar. Asara na yung pa kanila. Alina na eh. Una yung kailangan itang approach mo, very kaya, very convincing. Libro lang maldin dadalayo eh. Pala mo yung diskarte yung kanta. Ay, Mr. Gatbonton. Good morning po. Ano yan? Bakit? Anong kailangan mo? Anak niyo po ba si Renato Gatbonton? Yung nag-aaral ng second year high school dito po sa kanyang eskwela? Bakit? Anong problema? Isa po siya sa napili ng aming kumpanya para bigyan ng scholarship hanggang makatapos ng college. Okay. Paluba na ka uli. Paluba na ka. Yapin yung marketing strategy nita. Nyay kayong INT. Kailangan manigaro ko pa, kailangan ma-seminar ko pa, bang kanita maging successful yung itang kayong karir. Nung padabog-dabog ka mo ngayon, itang kulang ka. Ako, Mr. Fred, balong mo ita sineminar ko kitang kumpanya nga ita. Within 2 months. 2 months seminar. Bayod na kay Linarga. Nyan Linargada na kayo man, mag-sales kami, milyon ng bulan ha. Gino ko. Nung kaya mo pinmegin trader itang kaya kaming marketing area manager. Isipan mo rin sales me, linubno kayong account na. Banda tali retang dapat panakitan, may commission. Miras lang kayo, bigbukan nga tayo. Misal baging guro. Pero at least, may kabalo ko kitang marketing strategy. Nung makanano may bang convincyan yung tao nga laking kondisyon. Itang approach mo dapat. Approach mo. Magaling ka kay sales talk. Convincing niya. Itang kayang approach. Ano ba may kamit? Miga manual ako. Kayong personal collection po kayong Vita Plus. Agyo mo. Dahil kaya pisali mo naman. Very convincing ka. Naging photographer ko kayong FF Cruz. Ako manual ako. Official photographer. Manual ako. Very convincing ka kasi man makumbinsi rin may 30 katao nga rin nung convincing power. Nung wala kang convincing power. Kapasagot mo la. Hali mo la. Hali? At saka kamed. Kaya kasama sa ako'y pamag-aral ko. Lalo niyang elementary. Balo na bakit? Mag-pay attention ka parate. Recitation, written examination,
who is the National Hero of the Alantuda Philippines, naman talagang- Dr. Jose Rizal, Alantuda Imana, naman Tatang na Francisco Mercado Rizal, Imana, Teodoro Alonso, Dinga Duana Libro, Noli Mitangre, El Pelebusterismo, anya meging salutatorian ko. Salutatorian. Oo, may garo ko masalisi. Sabihan pangadwa Kong pinagmabiyasagin, daw Central Elementary Pangadwa ka School, ka rin under valedictorian. Mrs. Gadisan, balik ka ba yung mestra? Okay, standby mo po. Magbalik ka pa, mamaya kami pong mapila na pawaga. Magbalik ka po. Malaos tama, Fred Cortez. Yes. Malaos kayo po, magandang ko po kayong action balibago, gawin ang tama. June 11. Yan eh. June 11 po sa bukas, June 12, Independence Day. Pero June 13, Happy Father's Day to Father Fernando Anunciacion, Eddie Dato, Alan Cortez, Engineer Kubacob, President Leonardo Corpus ng Sentro Mula Ningiden. Sa lahat po ng mga fathers, Happy Father's Day, Mayor Pogi Lasatin, at saka po yung mga kaibigan natin, mga tricycle driver and jeepney driver. Okay, mamaya katang mga palyari kayong mga labasan panahon ngayon June 11. 11. Ano noong 11, 1898, ibinigay ng kompositor na si Julian Felipe kay General Emilio Aguinaldo ang draft ng Lupang Hinirang. Ang lyric ng Lupang Hinirang ay inango sa tula ni Jose Palma na may pamagat na Pilipinas at nakasulat sa wikang Kastila. Kinabukasan, Unyo 12, pinatugtog ito sa proklamasyon ng Araw ng Kalayahan sa balkonahe ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang galing mo sa trivia, Kamed. Hindi makajalo yan. Oo, hindi. Tsaka sa Pinulot trivia yung- talaga, si Jose Palma ang gumawa ng lyrics ng Lupang Hinirang. Si Wow. Julian Felipe naman ang composer ng ating national anthem. Na kinuha niya sa sinulat na tula ni Jose Palma. Ayan. Yan, rendeng trivia. Okay, may balik kata kayong katapamuring Aldona ning Kalayan. Ang nagtatag naman ng Katipunan, Kamed, na ibig sabihin ng KKK, kagalang-galangan, katastasang katipunan ng mga anak ng bayan, na ang nagtayo niyan ay si Gat Andres Bonifacio. Jose Rizal, kinumbinsire Wow, na maging miyembro. kinumbinsire ring Katipunan na makihabeya Yapin. keng revolusyonaryong kimutan. Nya sinulan itang diaryong La Dapat Solidaridad. ene kinaito, ene tinangkilik si Rizal. Bakit? Mas buri na itang akware, itang karelang tagimpan, maging kalayan naning kay katamong bansa, kay Tagimpan, pamanap ha? daring Kastila, Tagimpan. kay mapayapa at matalino ang paralan, Yan. kay marahas Yan. ang kaparalanan. Anya sinulan ng Noli Mitangere, Ha? ang pong El Filibustrismo. Oh. True writings. Kapamilitanan po ng libro, karino po ginising din kaisipan da din Pilipino. Okay. Laban ka rin Kastila. Greeting si kay Dancing Queen na ning Public Ay, Market. Madam Dancing Galing Queen. Remedios, good morning po. Madam. Okay. Remy Canlas. Mo ba banggit lagunan din Kasi itong pabanggi ko kaya, itang reyna na ning Public Market ako. Ang papaitan Dancing Queen na ning Public Yes, Market. malo. Ingay isip mo Lord ng Popay Emilina ng Balitukan Good morning po. Painawan mo no rin, Mr. Thunders, magtindang gule, magtindang karni, kaya pang public market. Nakaman Manakit ang kaya. kusana pundakal, bakong dakal ang sopa na tao. Nakaman Muslim, tabalo, bata nakakarakala, watiwat. Okay, babalik ka ta. Kaya sabihan ta. Bilang Pilipino, Tagalog. bilang Pilipino, Dahil sa mahalin natin ating araw bansa. ng kalayaan. Bukas po. Dahil sa masigasig na pakikipagbaka Oh, ng mga sinahuna nating mga ninuno. oh. Lalo na yung Katipunan. Yes. Na ibinunsod dyan upang maging malaya ang ating bansa. Kumuha tayo ng mga kasaysayan ng ating mga dakilang naging bayani. At saka alam mo ba kung sino ang bali narcis, ha? Nang gagamot ng mga katipunang nasusugatan? Si Melchora Aquino alias Tandang Sora. Okay. Yan. Kukuha tayo ng mga bayani. Oo. Kanina nabanggit ko na si
General Juan Luna. Meron pang General Emilio Aguinaldo, Teka the muna, first president of the Philippine Republic. wag mo munang isali si Oh, Aguinaldo. sige. Juan Luna muna yung Oh, sinasabi ko eh. Meron pang Pag-aralan kapatid yan. natin May ang kapatid pa buhay yan. at kasaysayan ni Emilio Aguinaldo ayon sa nalalaman mo. Ayun. Ano bang nalalaman mo kay General Luna? Naging general yan ng ng mga panahon ng Paano mga Kastila. siya nabuhay at nakipagbaka para sa kasarinlan ng bansa? Siyempre, siya, Huwag kang magsasagot ng hindi ka meron sigurado. siyang- Kailangan sigurado ka. meron siyang mga tauhan na mga magagaling at matatapang, kaya naging general Meron siya. niya, general yan eh. Ang tinatanong ko, meron ka bang nalalaman? Kung wala, wala. Huwag mo nang mahirap yung magbakasakali ka. Ako, ang nalalaman ko, kay Ano General nalalaman mo? Luna, Oh, isang magiting at striktong general. Oh, Disciplinarian yan eh. oh. Nangyari yung eleksyon, pagpili, kung sino yung magiging unang pangulo ng bansa. Yan. Di ba? Nagkaroon ng eleksyon. Oh, tama, Sa tama. nangyaring eleksyon, sa Kawit Cavite yata nangyari yan. Sa nangyaring eleksyon, hindi kumbinsido si Bonifacio na natalo siya. Ang nangyari kasi, mas marami atang general na nasa kabig ni General Emilio Aguinaldo. So, dahil sa pagkontra niya sa naging resulta ng eleksyon ni Bonifacio, isa rin sa tumutol dito si Juan Luna eh. Yun ang naging hugat yata. Hindi kumpleto yung ating istorya, pero ayon sa ating mga napag-alaman, inano na itong si Bonifacio, pinag-isipan na parang hindi susunod sa batas, alituntunin o konstitusyon ng bansa, ng kasarinlan na yung sinasabi. Yun nga. Hanggang sa humantong yung ipapatay sila. Ipapatay si Bonifacio at si Andres at saka si Procopio, magkapatid. Kalunos-lunos yung naging nangyari sa dalawang magkapatid na yan. Pinagtataka. Parang tinadtad ng pinong-pino. At ang masama, hindi pa natin alam kung saan nila inilibing. Inilibing ba siya o itinapon sa ilog o paano. Hanggang ngayon, walang nakakalam doon. Parang ang nangyari, lahat ng mga kumontra sa administrasyon ni General Aguinaldo, parang unti-unti na eliminate. Isa na itong si Juan Luna. Pinatay yan sa Kabanatuan eh. Nagpatawag ng pagpupulong itong si General Aguinaldo para sa mga mandirigmang kasapi sa kilusan. Tama. Dumalo si Juan Luna. Iniwan niya yung kanyang mga ayudante, yung mga tawan niya sa ilalim at siya'y umakyat sa gusaling kung saan sila magpupulong. Okay. Pagdating doon ay meron na sumalubong sa kanya na mga tauhan din ni General Aguinaldo na nagkasagutan at tinaga si General Luna. Pero dahil sa yung tao, alerto, talagang yan mandirigma. Nakuha pa niyang bunutin ng kanyang revolver at sumimple dun sa alam niyang outnumber siya, mag-isa siya, wala yung mga tawa niya eh. Hanggang sa pinagtulong-tulungan na nga, pinagbabaril hanggang mapatay si Juan Luna. Ganon eh. Ang daming mga magagaling at mga matatapang na mga mandirigmang mga Pilipino during that time, ang nasayang ang buhay eh. Tuloy ngayon, may mga grupo ng mga Pilipino ngayon na hindi naniniwalang tunay na bayani itong si General Emilio Aguinaldo at hindi tinuturing na unang pangulo ng ating republika. Hanggang ngayon, dahil mas naniniwala sila na ang karapat dapat na maging pangulo ng republika ay si Andres Bonifacio. So may sinasabing tinwis yung ating kasaysayan, ng ating istorya.
So hindi naman malayo dahil may mga pruweba at mga pangyayari na talagang questionable sa mga inilimbag sa ating mga kasaysayan sa libro eh. Pero si General Emilio Aguinaldo, dahil siya ang nagtaas ng unang bandila sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898, kaya siya ang tinuring na unang Pangulo ng Republika ng Nagtuturi Pilipinas. sa kanya. Ako hindi ko tinuturing na unang Pangulo si... Ako, tinatayo ko yung sarili ko doon. Base sa mga kasaysayan, istorya ng mga nasayang na buhay, ng mga magigiting na mga mandirigma ng ating kasaysayan, lumalabas na traitor talaga itong si Aguinaldo eh. Nakisabuatan niya sa Amerika eh. Ha? Di ba nung naka-exile yan sa Hong Kong, nung laban ng Amerikano at Pilipino, kinuha yan ng Amerika sa Hong Kong, sinaplayan ng gamit, barel, pera, at nakapagtayo siya ng kanyang grupo. Parang ang dating infiltrator. So, nakisabwatan. Sa halip na isalba ang buhay ng kapwa niya Pilipino, kapwa mandirigma dahil sa kanyang pansariling interes, papapatay mo yung yung mga kapwa mo mga mandirigma. Hindi maganda. No. Sa akin, hindi bayani si Emilio Aguinaldo. Sa akin, Sa akin lang yan. Sa iyo nga lang yan. Pero ikaw, bayani dahil tinaras ng bandila. Oo. Di lahat ng nagtataras ng bandila, mga patriot yan. Yung may pagka makabayan, maraming mga huwad. Mabuti pa si Dr. Sersal. Nung binaril siya, nakatalikod, umarap siya sa mga bumaril sa kanya. Kaya tinaguri ang the National Hero of the Philippines. Merong hindi pa mukhang may questionable pa rin yung national hero eh. Dahil mas marami ang kumikilala ngayon kay Andres Bonifacio. Gat Andres Bonifacio. Na siyang bansagan at turingang national hero. Talagang nagipaglaban sa kaba. Mga ganyang grupo. Hanggang ngayon wala pa tayong national hero eh. Hindi naman wala sa kasaysayan, wala sa archive. Sino ba yung ating national hero? Dr. Sersal. Sa'yo lang yun. Yun ang itinuro sa atin. Pero yung mga nilimbag na kasaysayan, marami na ngayong tanong eh. Yung tinwis yung kasaysayan. Hindi maganda. Meron na ngang naniniwala ngayon. Naniniwala ka ba, Fred Cortez? Na may mga grupong naniniwala ngayong mga Pilipino. Mga sinahuna pang mga ancestor nila. Yung mga ano bang tawag doon sa Kapampangan? Tampipumpunan. Ano bang sa Tagalog yung pipumpunan? Penibatan KMBA. Salinlay. Ganun ba yun? Yapin. Sigurado ka? Oo. May naniniwala ngayon na si Dr. Rizal hindi totoong namatay doon sa Bagong Bayan nung barilin. Wala namang... nakalagay sa istorya eh. Sa istorya. Bagong Bayan, now Luneta. Pero may mga grupo, mga tao ngayon at hindi biro na mga klase ng mga grupo ng mga Pilipino na naniniwala si Dr. Jose Rizal hindi namatay doon sa Bagong Bayan. Meron nga naniniwala itong si Father Diaz. Abogado yan. Abogado pa. Na naging kamag-anak nitong mga Tagean. Yung mga Tagean clan. Yung mga mayayamang sinaunang Pilipino. During that time, Maharlikans ang tawag sa Pilipinas. Maharlikans, na siyang pinagkatiwalahan sa mga kayamanan ng mga sinahunang mga sultan, mga hari, mga dato dito sa ating bayan. At humantong yan hanggang sa magtagpo sila ni Ferdinand Marcos. Meron ganung fake news or whatever. Merong mga ganyan lumalabas po na mga paniniwala at naniniwala, talagang naniniwala na si Jose Rizal nagkaroon pa ng mabigat na posisyon sa Vatican. Dahil yung, kung hindi ako magkakamali, correct me if I'm wrong po sa mga nakakalam, yung 176,000 metric tons na ginto, dinala nitong si Jose Rizal at saka nitong si Father Diaz sa Vatican.
ano doon, ano bang tawag doon? Safekeeping. Dahil sa magkakagera. Alam mo naman yung mga Hapon during that time, talagang halos lahat ng ginto sa buong Southeast Asia, talagang kinamkam, di ba? Oh, At tinunaw dito sa ating bansa. General Yamashita. Tinunaw dito sa, meron Kinuha yung mga nagtunawan ginto dyan natin. Sa likod ng ano dyan, Target ba yung tawag dyan sa Clark Air Base? Maraming hindi nakakaalam po dyan. Pero yun pong mga ganyang kasaysayan, mayroong maraming mga grupo na naniniwala, partikular, na yung nagtataguyod na palitan ang pangalan ng ating bansa from Philippines o Pilipinas to Maharlikans. Isa na nga, yung sinasabi kong kagalang-galang, karespeto na dating senador na namayapa na po, si Senador Eddie Ilarde. Mete ita, partner, darandaman kayo pa niya mabita, nengga panapon. Yapin. Itang lulunsad din talaga, pa-approve de. Palitan niya yung lagyunan ng Pilipinas king Kongreso at Senado at instead na Pilipinas, Maharlika. Yapin. Maharlika. Sariling atin ho yun. Hindi ano yan, hinango sa pangalan ng isang dating hari ng ibang bansa like King Philip II. Kaya nga may... Payag ka kanita, miyalilan niya yung lagyunan ng Pilipinas. Hindi na. Eh? Kaya nga may... Kasi, alam mo, Kamed, ano bang tawag doon? Bala mo itang may colonized tanay. Yapin. Kaya pa nga colonial mentality. Colonial mentalidad, dar. Kaya nga, Kamed, hindi mo ba natandaan yung pinapasok ni Senate President Soto na kung maaari yung last sentence ng lupang hinirang, hindi yung ang mamatay ng dahil sa'yo. May katwiran. Gusto, baka maaari daw palitan yun. Dahil ang hindi pangalan na mangyari yun. Hango sa pangalan ng isang dating hari ng isang ibang bansa na sumakop sa atin sa matagal na panahon. Dapat sana, hindi ko alam kung 400 years bang narito yung mga ano? Almost 500 years. Almost 500 years. 1521. Dapat sana, ang Pilipinas ay itinuring ng probinsya ng Espanya. Parang ganoon eh. Marami tayong mga Pilipino ngayon, kahit dyan sa Cebu. Ang mga salita nila, Kastila, di ba? Spanish. Mga apelido. Mas pulido silang magsalita ng Spanish. Sanchez, apelido. Torres, Gutierrez. Kasi ang bansa natin, polluted na sa mga ibang lahi. Marami tayong lahi. Sabi nga, yung talagang original na Pilipino din at nandito, yung mga natives natin, yung mga hita. Tama. Pero hindi lang mga hita. Yung mga tagean, yung mga tagean na nagmamayari ng mga malalaking kayamanan na safekeeping nga nitong si Father Diaz at saka ni Dr. Jose Rizal. Hanggang humantong kay dating Pangulong Marcos bago pa siya pumasok sa politika. So, walang masama na palitan. Marami tayong... Ang pangalan ng ating bansa. Ako, pabor ako dun eh. Kesa sa manatili tayo dun sa pangalan ng bansa natin na hinango sa pangalan ng isang hari ng ibang bansa. Parang nung baga kay Mr. Fred Cortez, Pilipinas ka ba't ang bandera tamo? Yapin. Blue, red, white. Yellow, laretang sinag ni Ngaldo. Bala mo itang uwawagay-way may itang kahit tamo colonize tamo ka rin ng lumang bansa Bala mo itang alipin tapa mo rin Ing datang bala mo itang alipin tapa mo rin keng sarili tamong balin Pero kung magkakaroon tayo ng sariling kasarinlan, dapat isip din at i-considera na pwede naman palitan ng pangalan Bakit hindi? Di ba? Pwede. Ako, mas ipagmamalaki ko yung talagang sarili natin. Halimbawa, yung Maharlika. Kesa sa Pilipinas, King Philip yan Pinuha sa pangalan King Philip. Hindi ibig sabihin nakagisnan na natin na may mali, hayaan na nating manatiling mali. Kung magagawa nating baguhin nang wala naman tayong nilalabag na ano pa mang batas
na ginawa natin mismo, sarili natin, Yan ang bakit maganda. hindi natin gawin? Mm. Ha? Maharlika. Bansang maharlika. Baka mapustro lang yan pagka kung sakali, magkaroon ng matinong pag-iisip ang mga Pilipino at sa susunod na pagpili natin ng magiging leader ng bansa, talagang makapilipino. Makapilipino. Correct. At alam natin na magbibigay ng kaginhawaan sa ating bayan. Yan. Magkakaroon ng kapanatagan ng mga Yan. Pilipino. Yan. Dahil sa mawawala na tayo sa lundo ng kahirapan. Yan. Ang tagal na yan di ba? Ang tagal na natin. Simula pa ng mga Kastila, hirap na yung mga Pilipino. Ngayong sinisigaw na natin, idineklara nga nitong si Aguinaldo itong kasarinlan, andyan pa rin tayo, halipin pa rin ng kahirapan, halipin pa rin tayo ng maruming laro ng politika. Sabi ng mga Halipin tao. pa rin tayo ng makakolonyang pamumuno sa ating bansa. Sabi ng maraming tao, hintayin natin yung mayor ng Davao, si Mayor Sara Duterte. Ay, qualified daw, qualified. Yan pala mataas pa lang tungkulin niya sa basta sa military. Basta yung pagupo nitong mga Duterte, nakita natin ng malaking pagbabago. Oh, build. Sana manatili yan. Project. Sana wag maging polluted. Yan. Again. Polluted again. Oh, yan. Dahil pag na-pollute yan at hindi tuloy-tuloy itong ganitong mga hadikain na nasimulan nitong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mananatili tayo sa hindi tayo susulong. Paatras pa tayo. Oh. Biro mo ko, Red. Binigyan siya ng coaching, kung di ko magkakamali, yung ports. Ilan milyon yun? Alin? Bilang Aguinaldo. Sino? Yung si President Duterte. Hindi niya ginamit yun. Pinagbili niya yun para makapagawa siya ng ospital. Binigyan siya ng relo. Hindi ako magkakamali. Rolex. Hindi niya ginamit hindi masama yung tumanggap ka ng yun. regalo. Ang ginawa niya, pinagbili niya, pinagawa niya ng ospital. Iko-convert President mo Duterte, sir. para sa services sa mga Congratulations Pilipino. po. Okay yun. Pero pinagbawal na yun, yung pagtanggap ng regalo. Diba? Mismo si Pangulo. Oo. Siguro, sana sa mga susunod na pagpili natin, matutunan tayo. Yan. Pero ako gusto ko ang magsama Marcos at saka sa Duterte. Baba. Dahil tinuldukan na ni President Digong yung mga panghikayat, pagtulak sa kanya para tumakbo ng Vice Presidente. MBT, PDP laban naman. Gusto nila Duterte. Hindi na mangyayari yun. Mga Umari. matatakaw sa kapangyarihan niya, ayaw nilang maalis sa posisyon. Pero mismo, yung salita ni President Duterte, tuldok na yon. 2022, ipinag-iisipan ko na yung pagpapahinga after ng termino niya. Mahabol pa ng Vice Presidente, nagmula ka sa Presidente, talagang iisipin ng mga tao, matakaw ka sa kapangyarihan, ayaw mo nang maalis, natikman mo, ayaw mo nang maalis. Itong si Digong, hindi pa man tapos yung kanyang termino. Last year pa, narinig na natin. Sinong gustong pumalit sa akin? Kayong gumamit ng baril. Very humble. Ng kudeta. Sabihin niyo sa akin, ikaw, gusto mong maupo? Sige. Okay, sabi niya diba? Isang term lang ako, sabi niya. Dahil mismo, itong si President Duterte, sa kanya ko lang narinig na talagang pagod. Ang hirap maging presidente. Sa kanya ko lang narinig yan. Siyempre. Sa mga ibang presidente, ang sarap maging presidente. Diba? Yumaman ang gusto. Dahil may vested interest. Sino bang mga tarantadong mga naging presidente magsasabi na hindi masarap? Ito lang presidenteng ito. Ang narinig kong napakahirap. Kaya ayaw niya nung umabol na presidente si Sara. Nakabani red line. Pinipigilan ni Digong na umabol ng presidente si Sara. Pero gusto ng mga tao. Ang desisyon pa rin, huwag mo sabihin yung mga tao, kahit gusto pa ng lahat ng Pilipino, kung ayaw nung itinutulak mo, wala kang magagawa. Ang desisyon, kay Sara pa rin. Nasa 8 gulang na siya. Kahit pa ama niya, ang kasalukuyang presidente, at inikayat niya na huwag tumakbong presidente, siguro bilang pagmamalasakit ng isang ama, nakita niya yung paghihirap. Alam mo, kung tapat ka sa iyong tungkulin bilang isang may posisyon sa gobyerno kagaya limbawa ng presidente, dapat siya
walang vested interest, hindi magnanakaw, Yan. naranasan nyo yung talagang todong hirap. Gumagawa ka na nga ng mabuti para sa mga Pilipino, Meron pang para sa bayan. Andyan pa rin ang mga sungat na bibira sa'yo. mga Yung mga kritiko. Andyan ang mga oposisyon. Kagaya nitong si Trililing, wala nang nakitang mabuting ginawa ni Presidente. Ay, taraktado tao yan. Nasaan ngayon si Trilili? Di ba? Nasaan siya ngayon? Bahala siya sa buhay niya. Pero ako tingin ko sa taong yun, abnormal eh. Di ba abnormal? Senador ka, kagalang-galang. Kaya kung tawagin nga yung mga legislator, kahit sa mga local, sa council, sa barangay council, your honor eh. Di ba? Oo. Honorable. Di ba? Mga honorable. Paano mong ituturing na honorable ang punyetang yan? Yung tawag yan, mayroon bang ginawang mabuti yan? Ako yung tinitignan ko lang nung nagkakaroon ng committee hearing sa Senado, ang pinag-uusapan yung extrajudicial killing. Nagharap itong bugok na ito ng witness, itong si Mato Bato, at saka sila Cañas, yung mga taga Davao. Nagharap siya at tapos ang daming kapalpakan. Hindi consistent itong mga witness na inirap niya eh. Pagkatapos magsasalita itong si dating Senador Cayetano, magsasalita siya, pinapatay yung mikropono in public, nakikita, naka-televise. Sino bang maniniwalang matinong utak ng tao yan? Bugok eh, di ba? Bugok. Ay, nako. Don't speak bad Napaka kawawa nating mga Pilipino nagkaroon tayo ng ganyang uri senador. Shame on you. Senator Trillanes, dati Senator Trillanes, pero I doubt kung makakatuntong ka pa kahit anong posisyon sa gobyerno. Naku po, sinusumpa ka ng mga Pilipino, wala kang ginawang matino. Wala nang ginawang matino si Presidente Duterte dito eh. Hindi na niya nakikita yung mga ginagawang matino. Sa ano pa yan sa Mindanao, Bisaya, Alos, yung mga proyekto. Farm to Market Road, naayos yung mga daan. Itong dating administrasyon, ano yung nakikita nating mga nakapost? Abay, pikbunga ng Alte. Mayroon silang ginawang tulay, wala namang ilog. Meron bang ganong Pero meron Meron ginawang ganon Mabuti pa itong senador na Kabampangan. Kahit hindi masyadong kumikibo, pero meron palang mga naipasok na naging batas sa Senado. Senador Lito Lapid. Pero nile-lecturean niya ni Madam Miriam de Person Sanzabalo. Alam mo yung isang tao, kung hindi akma sa'yo ang posisyon, kung meron kang delikadesa o meron kang iniingatan dignidad sa iyong sarili, huwag mong hangarin na mapunta ron. Dahil mapapahiya ka. Mapapahiya ka dun eh. Di ba? Hangarin mo yung maging isang ganito. Pagdating dun, ano yung ginagawa mo? Jesus Mariosa. Sana magsilbing leksyon yan. Ito, kagaya na naman ito. Ni Senador Pacquiao. Siguro mayroong mga nag-advise sa kanya, natutulungan siya, susuportan siya, mga makapangyarihan tao, mga elitista. Ngayon, ano ang pinapakita ngayon ni Senador Pacquiao? Aba, nag-aambisyon na siya maging presidente. Itutuloy niya muna. From boxingero na walang talagang mahusay na educational attainment. Pagkatapos mag-aambisyon ng presidente, tama yung sinabi ni Digong eh. Mag-aral ka muna, hoy! Mag-aral ka muna, hoy! Tama yung sinasabi ng mga atleta. Alam mo, bilib ako kay Sinasabi ng Pacquiao. mga atleta. Ako bilib ako kay Pacquiao. Pang-sports pa. Teka muna! Pang-sports pa. Ayaw mo na yan. Bilib ako kay Pacquiao sa pagboboxing, sa pagsuntok. Ayun. Sa pagsuntok. Pero pagdating niya sa Senado, hindi na ako masyadong bilib. Dahil tinatawanan ka lang ng mga nakakaintindi doon eh. Merong mga masaselan at mga sensitibong usapin sa Senado. Nakanganga ka dahil wala kang masyadong knowledge doon. Mag-aral ka muna, pag-aaralan mo muna, o ituturo sa'yo ng advisor mo o ng abogado mo, legal counsel. Mahirap yung idinidikta ka. Kailangan meron ka sarili. Suntok. Diskarte. Meron ka sariling dunong. Yung dunong mo bang yun, pwede nang idalhin, gamitin doon sa posisyon na hinihingi mo. Kagaya limbawa, nung hindi pa senador, dapat nag-isip yan eh. Alam ko, religyoso eh. Makareliyoso ito si Pacquiao. Pero, ang kinabibilib ko dyan sa kanya, yung paglaban, kahit saan mang welterweight, bantamweight, ano pa yan, talagang maraming nakuwang
karangalan nitong si Pero Pacquiao na matulungan ibinigay din- sa Pilipinas Matulungan din daw eh. Sa Pilipinas. Pero pagdating ngayon sa Senado, nakaunang termino pa lang, anak ng tupang baka gusto nang maging presidente, mag-isip-isip ka muna, kaibigan. Ayokong sabihin sa iyo na wala kang karapatan. Any bona fide Filipino citizen, meron kang karapatan. Pero kahit meron kang karapatan, kung wala ka namang kapasidad o wala kang sapat na kakayahan para hawakan mo yung ganong posisyon, this is my advice, partner. Huwag muna. Pag-aralan muna. Manatili ka muna sa Senado, magpakadunong dyan, at pag ikaw ay napanday na dyan, doon mo kunin yung posisyon na iniisip mong kaya mo na. Ito nga isa qualified eh. Si Mayor Sara Duterte. Kung may pagmamahal ka sa bansa, hindi mo hanga rin na pumunta sa isang posisyon pagkatapos mapababayaan lang. Kung si President Duterte, abogado na yan. Fiscal pa yan. Ha? Pero nakikita mo naman ng kalagayan niya ngayon. Inuulan siya ng mga batikos. Ha? Halos dahil sa kanyang ginagawang mabuti, pinipintasan pa, halos gusto na niyang mag-resign. Anong advice ni Senador Enrile? Pagod na siya. Advice ni Senador Enrile sa kanya? Ano? Anong advice niya? Ewan ko sa'yo. Ano bang advice niya? Ang advice niya, you are the President of the Republic of the Philippines. Bayaan mo yung mga kritiko. Yung legacy mo, kung anong ginawa mong mabuti at maganda sa bansa. Sabi ni Senador Enrile, nung nag-usap sila sa Malacanang. Dapat yung pinakalundo. Ang sinabi ni Enrile sa Presidente, Mr. President, yes, you are the President. You are the only one who can make a foreign policy in this country. Period. Yes. Yun ang mahalaga. Yun ang lundo ng advice ni Juan Ponce Enrile. Yan ang ibig sabihin. Nababa mo Pagkatapos gagawa ka lang ng ibang yun na yung lundo. Ikaw lang ang presidente, ikaw lang makakagawa. Hayaan mo yung mga kritiko, huwag mo pansinin. Kahit sino ba yan? Who is Carpio? Si Carpio, dating Associate Justice. Ngayon, simple, attorney na lang. Kahit si Attorney Roque, hindi pa match ang labanan dyan kung magdidebate. Bakit? Si Attorney Roque, spokesperson ng presidente. Itong si Carpio, anong awak niyang ibang posisyon? Ambassador yan. Hindi. Naging ambassador. Hindi. Ngayon, anong awak niyang posisyon sa gobyerno? Meron ba? Wala. Simpleng abogado. Spokesperson ng presidente, lalaban sa simpleng abogado? Mukhang no match. No match. Nagmamagaling lang ang mga yan eh. Ito si De Rosario, tira ng tira. Nung gumawa ng katarantaduhan ito si Trillanes, ng mag-backdoor negotiation ito si Trillanes, bakit walang nagawa itong si De Rosario? Dahil ba sa tikumang bibig? Dahil yun ang gusto ng dating presidente? Ikaw ang foreign affairs secretary. Nasa sa iyo ang bola. Ikaw mag-dribble diyan. Kahit may presidente, kung inakala mong mali, kung inakala mong wala sa patulo, ala sa libil, kumontra ka. Kumontra ka. Kahit na alisin ka doon, itindig mo pa rin yung wasto. Tama. Hindi yung gusto lang nitong isa pang palpak. Kahit pa presidente, kung palpak yung kanyang gustong mangyari, bakit ka mag-assign ng isang emisary mo na dating sundalo? Pagkatapos wala nang ginawang mabuti dito sa naging aksidente, naging senador pa. Ngayon, wala naman total disclosure doon sa ginawang backdoor channel. Tanong ng tanong itong si Manjani. Meron bang isinagot na mabuti itong si Trililing? Ala! Ano bang pinag-usapan sa backdoor? Backdoor na yan. Ano? Ano bang pinag-usapan niya ng backdoor at saka ng Ayaw China, nga magsalita. Trillanes? Ayaw nga magsalita. Assumption ng mga tao, yung presumption ng mga tao, baka may ginawa nga katarantaduhan ito pagbebenta dito sa ating mga teritoryo. Ganun ang assumption, di ba? Ibig mo sabihin, meron siya ng niluto. Nilutong Macau. Bunga na kaningaltin, ano naman linutong? Ibig sabihin, marano na kasiguro na. nag-usap sila ng China at saka ni Trillanes. Baka nagluto sila ng Macau. Tanungin mo si Trililing. Kung sasagot siya, Hoy! Trililing! Nagluto ka ba ng asado, menudo, kaldereta? Ano ba Diyan sa backdoor na yan? Ano ba pinag-usapan niyo?
Ba't di sabihin sa bayan? Alam mo, pagka na-monitor nito ni Oo. dating Senador Trillanes, baka puntahan tayo dito, magkamon ng debate. Pero ako, harapin ko. Harapin ko, Ay, tatanong marami ko sa kanya. nakikinig sa Ano ba sa pinagkagawa mo Facebook. doon? Marami nakikinig. Ba? Sino bang, sabihin mo, Oo. sinong nagbigay sa'yo ng paintulot para makipag-usap ka doon? Ano? Ah. Oo. Kapwa mo trililing dahil yung pinagagawa niya, hindi niyo tinotal disclosure sa Pilipino. Ngayon, ang dami ng mga nakatayong infrastructure doon, o yung mga gusali. Ang tingin ng mga tao doon sa ginawang structure doon ng China, parang military base eh. Sa South China Sea. Parang military base. May nakikita ng mga kakaibang mga doon eh. Posisyon eh. Yun ang may tuturing nating pagtraidor sa bayan. Di ba? Pagtraidor yun. Hindi lahat pwede mong isikreto sa mga mamamayang Pilipino kung ikaw ay nasa posisyon. Mayroong kailangang i-total disclose mo yan sa mga tao para mawala yung pagdududa. Bakit biglang nagkaroon ng maraming structure dyan? Ano bang pinag-usapan nyo doon? Anong ginawa nyo doon? Ibinenta nyo ba 65 centimos yang mga isla na yan? Tanong namin. Pinagbebenta nyo ba yan? Pagkatapos, isisisi nyo dito sa kasalukuyang administrasyon ngayon? Tama yung sinabi ni Johnny Ponce kay President Digong. Ano sabi ni Johnny Ponce? Tama yung ginawa mo, Mr. President. Diplomatic approach. Hindi yung para kang galit at gusto mo nang gumiera sa inakala mong nangapi sa iyo sa ating bayan. Mali yun. Diplomatic approach. Kausapin, mag-usap. Di ba? So, ganun ang ginagawa ni Digong naman. Kaya, okay para sa akin yung ginawa ng gobyerno ngayon kaysa ginawa ng dating gobyerno, ng dating administrasyon. Yan. Alam mo ba kaya pinag-aawayan ng mga bansa yan? Alin? Ang West Philippine Sea. Ano pinag-aawayan ng mga bansa? Yung mga, sabi nung China, ganito. Sabi ng Pilipinas, ganito. Pati yung Thailand, pati yung Japan. Pinag-aawayan ng mga bansa? Pinag-aawayan ng bansa yung teritoryo ng mga teritoryo na yan. Tingin nitong ilang mga bansa kasama sa atin, Vietnam, Singapore, lahat yung mga apektado dyan na may kiniklaim doon sa mga economic zone, within the economic zone ng isang bansa, kagaya sa atin, walang matibay na mga dyan ng China eh. Dahil nung humingi ng klarifikasyon ng bansa natin regarding sa mga teritoryong yan, naging halimbawa kasi ang bansa natin, siya lang ang umano doon eh. Ang naglatag ng reklamo sa... sinasabi ng China, dahil sa... ano bang tawag doon? Doon sa... China? Unclosed? Sa dahig. Yung forum doon. Ang problema kasi, kung halimbawa magrereklamo ka, sa na lang, sa barangay prosecution, sa lupong tagapamayapa, nagreklamo ka. Halimbawa, nagreklamo ako. Inireklamo ko si DJ Chow. Ang problema, ako lang ang nag-attend nung mag-set ng hearing. Ng petsa ng hearing. Ako lang ang dumalo, itong nirereklamo ko, hindi dumalo. Ang problema kasi sa United Nations, kasama na yung Court of Arbitration yata yan, sa dahig, di ba? Ano yan? Related sa United Nations. Ang problema kasi dyan, kung magkaroon ng resolution, halimbawa, yung isang panig, hindi dumalo, hindi nag-present ng kanyang mga ebidensya o lahat ng kanyang mga dokumento. Ibig sabihin, at sinasabing lantaran na hindi niya kinikilala yung Court of Arbitration. Kaya nanalo ang Pilipinas. Sabi ng United Nations. Kaya nanalo ang Pilipinas. Sa international law, nanalo daw ang Pilipinas. Nanalo nga, siyempre. May sinasabi dyan, by default, dahil hindi ka nag-attend, nanalo yung nagreklamo. The same sa ibang procedure. Good as resolution na pagka hindi dumalo, hindi dumating yung kabilang panig. Sinasabi naman ng China dahil sa batas ng yung UNCLOS, sakop daw ng UNCLOS yung teritoryo na yan ng China. Kaya sila daw ang Huwag mo nang nagmamayari. sabihin yun. Ang pinag-uusapan natin,
yung Court of Arbitration para Yes. duminig ng diretsa kung sino talaga ang may karapatan Yan. sa karagatan na nasasakupan at nasa loob ng kanilang economic zone. At sinasabi ng Court of Arbitration, ang Pilipinas ang dahil nga hindi dumalo itong China. Hindi niya inirespeto, hindi niya kinilala yung ganong pandinig. Correct. Pero, nung gawin ng China, yung pagtatayo ng mga infrastruktura nila doon, mayroon bang nagawa yung Court of Arbitration? Teka! Hindi naman ikaw ang dyan. Nanalo dyan. Ang nanalo Pilipinas. Hindi mo dapat gawin yan. Ginawa ba ng Court of Arbitration yan? Hindi. Sino ang pwedeng obligayin ngayon ng Court of Arbitration para magsilbing police power para pumigil sa China? Meron ba? Wala. Ang United Nations, gumagawa sila ng mga ganyang mga akbang para resolbahin, solusyonan ng isang bagay. Pero kapag merong ayaw sumunod, humiwalay. United Nations nga, ang daming humiwalay. Kahit sa ang United Nations, humiwalay sa Criminal Court, International Criminal Court of Justice. Humiwalay ang Amerika dyan. Mayroon bang magawa ang United Nations? Mayroon bang mga police power, halimbawa? Pagka gusto nilang ipatupad yung kanilang resolusyon, kagaya halimbawa, yung nangyayari sa Dahig, natalo ang China tapos nanalo ang Pilipinas. Pwede ba nilang, mayroon ba silang pwedeng itask na isang puwersa? Let's say, halimbawa, ang Amerika man lang sana kung ginawang pinaka-police power ng United Nations. Hindi. Gawin at gawin ng Amerika ang gusto niyang gawin. Walang magagawa ang United Nations. Bakit? Sasabihin nyo, nagsasalita ka ng sarili mo. Hindi. Kahit pa mayroong ginagawang investigasyon ng United Nations, kagaya halimbawa sa nangyari sa Iraq, pinadala niya ang kanyang envoy at nag-report ang mga envoy pagkagaling sa Iraq. Ano sabi? Wala kaming nakitang weapons of mass destruction. Yes. Pero anong ginawa ng Amerika? Winasak ang Iraq. Mayroon bang nagawang United Nations? Tahimik. Bakit ngayon pinulaw ng Amerika ang kanyang mga sundalo doon? Ewan ko sa kanya. Ewan ko kung saan mo nakuha yung impormasyon na nung napinulaw. Pinababalik na ni President Biden yung mga Karapatan soldiers ng Amerika karapatan ng isang bansa ang magpadala ng isang lalo na ng Amerika, para pakialaman ang gusto doon. Pinakialaman niya ang gusto sa Middle East. Kung anong mga usapin niya, pinakikialaman. Meron bang nagagawa ang United Nations? Kahit wala sa lugar ang pakikialam ng Amerika? Meron bang nagawa? Magsalita ka. Meron tayong sariling pag-iisip. Yung ginagawa bang pakikialam ng Estados Unidos sa mga gulo sa iba't ibang mga bansa, particular sa Middle East? Meron bang nagagawang United Nations? Hoy! Amerika! Huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. Meron bang ganon? Hindi. Ang superpower. Ito na nga China. Dati, hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan ka-superpower. Nung panahon nga ni Marcos, mas mapower pa tayo sa war armament sa China eh. Mas malakas ang ating sandatang lakas sa China kahit na marami silang populasyon. Yun nga sinasabi ko sa iyo. Nung panahon ni nagsalita na si Batong Bakal dyan. Yung magaling na analyst na nung panahon ni Marcos, magtayo ng kahit drum lang, strukturang drum lang, pinasasabog ng Philippine Navy, walang magawa ang China. Ganyan ka lakas, ganyan kagaling ang administrasyon ni Marcos noon. Unlike dito sa mga pumalit ng ito, walang iniisip kundi yung pansariling kapakanan. Mayroong greedy plus. Mayroong Velarde ba yun? O si Velarde? Mag-extra ka na nga kung saan tayo makarating. Sige, mag-extra ka na. Magpaalam na ka! Mabuti naman si President Duterte. Bill. Kaya maraming super highway na pagawa. Huwag mong ikumpara yung kasalukuyang administrasyon ngayon sa mga nakalipas na administrasyon after Marcos. Sige, magpaalam na tayo. Parmac Pest Control Services. Yes. Pastor. Kung meron no kayong problema sa inyong mga pamamahay, meron na mga palatandaan, meron kayong nakikitang mga indikasyon na nandyan na yung mga termites, yung mga hanay,
tumawag sa 0995. Correct. Ulitin natin, 0995-450-5584. Tawagan po si Pastor Per, Yan. Farmac Pest Control Services. Okay. Kahit saan po dito sa ating lugar sa Pampanga, pupuntahan kayo basta tumawag lang po kayo. Para sa inyong hanay. Okay. Yung Sige, magpaalam na ka. problema ninyo, problema yun po ka rin, ani. Happy anniversary, UECFI, San Luis, Tarlac, June 13. At happy listening sa mga kaibigan nating media man dyan sa CIO, Arnel San Pedro, Deng Pangilinan, tsaka yung mga kasama niya dyan. And our Bible verse today, Tao Efeso 6:1-3. Anak, sa Kabampangan, anak, maminto ko ka rin mga tuwayo king ginu, uling itiing matulid, mamipakayap ka at kumaba ka biya kay tisulip. Yay kong anak, maminto ko ka rin pengari, baka yung minono at mipakayap at kumaba ko biya kay tisulip. Kaya katang kasebian, kasebian niya po kang English, any rich man can feed the body, but only those who know can feed the soul. Sino man mayaman, pwede pong pakainin ng kanyang katawan. Subalit, ang nakakaalam lang ang pwedeng magpakain ng kanyang kaluluwa. Kakabaka mo la. Lalo nga pulot din makarandang tao. Ayun Kailangan pa. din ang trivia mo rin ang short mo pero malaman. Ay, Malaman na. meron bang isang trivia? Sige, hindi, wag na. Magpapalam na tayo. Sobra na tayo sa Sa oras. Lunes na lang ang trivia. Sige, bukas na lang. Maraming salamat po, Fred Sige. Cortez. Magpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Okay. Happy Independence Day. Pansamantala po, magpaalam tamo. Karing kay katamong makarandam. Babalik ko kami next week, Monday. Dahil bukas, Sabado, pahinga ho tayo. Kaya sa lahat po ng ating mga nakikinig, muli po, maraming salamat sa inyong pagkantabay. At magkikita-kita tayong muli sa next week. Goodbye. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga nakikinig.